Yan, bahay na. Grabe lamig. Lamig na naman nga. Nakasuot pa ako ng leggings sa loob. Ngayon? Ang laki na nilalakad ko, di ba? Para sa parking, lalo pagka... Yung pantalong ko kasi makapal din eh. Sa'yo talaga, pang winter talaga yung pants mo eh. Sa akin kasi, hindi. Pang kusina ang nipis. Sabi ko nga na parang hindi ko kaya lamig, asot nga ako leggings. Sa layo naman na parking ako. Lakad din ang malayo. Nasulit. Sulit. Pero tagos pa rin talaga eh. Pagpasok mo ng building, ramdam mo yung biglang, init. Pero sulit kasi may mga bonus. Pa-thank you. Ito sa kanya. May pa-jacket. Si Kuya Will siguro yan. Bigyan ng jacket yan. Makapal din pala. Ganda niya na. Large. Yung logo namin. Ben Pro. Parang ang laki sa inyan, dear. Ha? Parang malapad na maiksi eh, no? Yan yung may pa-jacket. Ben Pro, tapos may card. Yan. Ben Pro Technology. New traditions of the season bring you happiness, special time of the year. PC. Alam nila marami nakakailangan ng grocery. No. Kasi ganda nga ito, 150. Ang bawa sa grocery. Ayos. Adir. Sa'yo yata ito. Sa amin naman wala. Galing sa matatanda to. Pero kahit pa na. Oops. Dami niya. Palit tayo, Dir. Ano to, pag nag-ambag-ambag ang mga residente, tapos depende yung parang ibibigay nila, papartin nila sa lahat. Pero depende kung ilang hours ka nagtrabaho. So inaabot na kaya kinumpute nila. Dami. Daya ka. Wala nga, less pa nga ako ng ano eh. Kasi 'di ba wala ako ng January dahil galing akong surgery. Tapos sa surgery ulit ako ng March. So 1.5 month yung nawala sa akin. Almost 300. So mas malaki pa yan kung ano. Kung kompleto yung ano ko oras. Tapos yung Christmas party malabo kasi bago ang company. So transition sila. Nabili na ng ibang company. Kaya malabo kayo ngayon. Kaya hindi pa alam kung ano. Kahit nga time in namin, time out wala eh. Nililista lang. Hanggang ngayon, di pa na ano? Di pa nasa-set. Pero priority kasi na tapusin is yung mga pasweldo, yung mga matatanda. Bago nila gawin yung mga administrative na mga kailangan tapusin. Kaya mga Christmas party, behind muna. Kayo sila sa Friday. Pero hindi naman siya sasama. Sabi mo kasi pupunta tayo sa ano eh. Putot mo. Ayaw mo naman talaga pupunta sa ganon. Hindi lang ako mahilig sa mga... Once lang kami nakapunta ata, no? Pero yun na. Hindi nasundan. Mostly ang attend namin kasi part sa trabaho ko. Kaso nga ngayon dahil ano ng company. Bago. Kaya naninibago pa sila na nandiyan pa. Marami pang kabisihan na nangyayari. Suot na niya yung jacket niya. Ganda. Makapal eh. Ayan. Salamat sa blessing. Ayan na. Kaya naman tayo magluto. Sabi ko, ayan na naman. Bilhin lang tayo makakain. Mabilisan. Saglit lang eh. Pagka-order, ilang minuto lang. Pick up na nila. Ito hot sauce, no? Ito hot sauce. Ito spicy garlic. Ano to? Jalapeno. Nalusaw sa init ano. Stuff ano yan eh. Stuffed crust. May cheese. The next day. Good morning guys. Yan. Pasok ako sa work pero may time pa naman ako. Kasi sabi ni Habi baka daw baka wala na silang pasok next week. Sabi ko gagawa nga ako ng crinkles para sa mga katrabaho niya. Sabi ko kung gagawin ko ng Monday, Sunday next Sunday coming, baka hindi na umabot kasi nga baka wala silang pasok. Bukas Friday na. So, sabi ko gawin ko ngayon. So gawin ko naman yung mixture para tonight tsaka ko siya i-bake. Pero for now yan, mag-ano muna ako. Gagawin ko muna kasi kailangan naman to nakaset sa fridge ng ng at least 3 hours. So, ayan. Nagtatanong kasi si Salvi Velasquez. Tama ba sis? Parang
Alala ko Salvi yata yung name niya. Kung paano ko ginagawa yung crinkles ko. So usually, ito yung ano, yung icing sugar. Pero mamaya pa yan. So, kailangan ko ng, bali dalawang recipe to. So, bibigay ko muna yung isang recipe lang. So, kailangan ng 1 cup flour. Tapos, 1/4 teaspoon ng baking powder. So, dahil dalawang recipe ang kailangan ko. So, kailangan ko ng 2½ ng teaspoon ng baking powder. Wag sobra para hindi magmumukhang cake yung ano. Magmumukhang cake yung crinkles. Mas masarap na manipis siya tapos chewy. Yan. Tapos pinch of salt. Wow. Kasi konting-konti lang. Tapos, yung sugar, hindi ko siya i-mix sa dry ingredients. Halo ko muna siya. Haluin nyo pala muna para well incorporated yung flour, baking powder, tsaka salt. Tapos, sa separate na lalagyan, naglagay ako ng sugar. 3/4 cup. 3/4 cups. Bali-baliktad. Yeah, 3/4 cup ng asukal. Tapos, 1/4 cup ng oil, vegetable oil. Yan. Tapos, itlog. Isang itlog. But again, 2 recipe yung ginagawa ko. So, 2 itlog ang ilalagay ko. Papalagay ko rin sa description box yung ano, yung recipe. Tapos, lalagay ko yung, mix ko muna to. Para malusaw ng gusto muna yung asukal. Tapos kalahating bote ng ube, halaya. Ube, yam nga pala to, yam lang. Pero kung kayo, meron kayong time na gumawa ng halaya, mas masarap. Pero kasi wala na. Busy na. Mas prefer ko na lang na ito. Kaya kung gusto nyo medyo less na matamis, gamit kayo ng halaya. Bawasan nyo na lang yung sugar. O kaya bawasan nyo mismo yung sugar ng recipe na to. Ayaw niya magpatanggalin. Maganda tong brand na to Jonas. Ito yung binibili ko Yung isa kasi yung Buenas ba yung sobrang ano niya, tigas. Ito kasi malambot. Ayan. Tapos, sa recipe, 1 tablespoon ng ube flavoring. Pero ako, tansyahan. So, depende sa inyo kung gaano ka lasa ang gusto niyo. Tsaka gusto ginagamit na, na flavoring is to, itong McCormick. Masarap yung lasa niya. May iba kasi na, nakatry ako. Naubusan ng ganyan. Nagtry ako ng iba. Hindi masarap, lasang gamot. Lasang lasa mo na artificial yung flavor. Although ito artificial, pero masarap yung pagka-artificial niya. Haluin lang na mabuti to. Hanggang sa medyo smooth na. Okay lang na may buo-buo kasi i-bake naman yan. So, yan. Na-mix ko siya ng maayos. Yan. Smooth na siya.
Kaya dagdag ko na siya sa dry ingredients. Yung iba, nagsisift pa sila, pero ako hindi na. Usually, nagsisift ako na ang flour kapag sa cake. Pero pagka sa crinkles or cookies, hindi. Tapos mix lang. Sobrang dali nito. Tsaka talaga maganda siyang pang dagdag regalo din sa Pasko. Lalo minsan kung wala na kayong maisip na mga pangregalo din. Medyo extra effort nga lang. Pero gawin na lang is gawa ka ng big batch. Para bake ka na lang ng bake. So, ganyan guys. Yan ang itsura niyan. Medyo mahirap lang siya haluin kasi nga sobrang thick niya. Yan. Ganyan dapat ang consistency niya. So, mamaya ako napakita yung paggawa pag-uwi ko na. After namin siguro mag-dinner. Bake ko na lahat to. Usually, nakakagawa to ng sa isang recipe, at least more than 15 pieces. Ganyan. Depende sa laki. Ginagawa ko kasi malalaki eh. Pero this time gagawin ko medyo maliit para magkasya siya rin sa sa binili kong bag. So ayan. Ganyan yan guys. So mga gustong gumawa para sa Christmas, maaga pa naman, pwede pa humabol. Yon. Good evening guys. Huling vlog ko kanina pa. Before pumasok. Ayan siya. Nagpipintura. Merong bumili sa kanya kasi nagpa 3D print. Saka nagpapapintura. O, na yan. May gawin ko na yung crinkles. Luto mo ng hapunan. Gawa lang ako ng brineded ko lang tong chicken. Kinat ko ng bite size. Tapos timplang ko ng konting oyster, itlog, salt, pepper, garlic powder. Tapos konting kalamansi. Tapos nilagyan ko lang ng breadcrumbs. Tsaka harina. Tapos pagka-prito niyan, magigisa lang ako ng ng onion, green onion, garlic, tsaka chili flakes na may black bean. Tapos ihahalo ko yung prinito na manok. Ito na pala yung mixture ng crinkles. Naset na siya ng gusto. Kaya medyo kaya nang iangat kahit walang set na siya. So mas madali na siyang i-scoop. Pagka-scoop niya, ito lang. Lagay lang sa icing sugar. Tapos, wala kasi akong scooper. Every time nalilimutan ko. Kaya ito lang ginagamit ko. Yung 1 tablespoon. Para pare-pareho ng size. Next time, pag naalala ko, every time nasabi ko, bibili ko. Nalilimutan ko naman. So, yan. Isang ganyan lang ginagawa ko. Isang scoop. Tapos, lagay ko siya dito rekta. Tsaka ko na lang siya binibilog sa mismong icing sugar. Kaya kung meron kayong scooper, mas madali. Kasi bibilog naman niya kahit hindi siya perfect na circle. Once na binake mo naman niya, magpa-flat yan. Tapos ginagawa ko, agwat-agwat siya. Para hindi siya sobrang dikit-dikit pag naluto. So yan, naprito ko na yung chicken. Chicken thigh na boneless ang ginamit ko eh. Kasi ito, salted na black bean yung tausi. Yan. Lagay lang natin to. Kasi puro gisa lang yan. Ayaw niyang sumama. So yan, gisa lang ng onion at saka kung may shallot, mas masarap ang shallot. Pero wala ako na shallot eh. Tapos lalagyan ko siya ng fried garlic. Kesa yung sauteed garlic. Ito na gagawin ko. Mas masarap to eh. Mas malasa. Pritukan. Mas marami, mas masarap. Tapos chili flakes.
Tsaka salted black bean, yung tausi. Hinugasan ko na to. Kasi sobrang alat kapag hindi nahugasan. Ayan, at yung ganyan lang siya gisa. Tapos ilalagay mo na yung pinritong manok. Tapos lagyan lang ng konting salt, pepper. Tapos toss mo lang, okay na. So yan, ganyan lang. Tapos na yan, halo lang to. So savory na siya. Medyo crunchy, salty, spicy. So yan, na ano ko na siya. Na-roll ko na. Habang nagpiprito ako kanina. Ito pa yung ibang batch. So siguro 2 salangan or 3. Tapos set lang pala na ano. Isiset ko lang siya sa oven ng 325 Fahrenheit ng 12 minutes. Pero depende sa laki. Kung mas malaki, dagdagan nyo. Pero ako 12 minutes sakto na yun sa, ano, sa size na ginagawa ko. So yan na yun. Tagal namin to. Tapos may tira kaming tofu nung isang araw. Lagay ko lang sa rep. Tofu na may mushroom, beef at saka green onion. Kain tayo guys. Para tayo naka-pink. Ngayon wala nakakita kasi nakasot ka na ano kanina. So yan na guys. Luto na yung crinkles. Naamoy na nga ni Jonas eh. Ang bango daw. Kaway ka pa. Ayan. Kino-cool down ko na lang. Tapos sa tab ko na lang ilalagay. Kasi baka magkadurog-durog. Tapos yan. Kit ng mga cards. Ayan. Binili ko maliliit. Para didikit ko rin sa tab. Pero syempre siya magsusulat. Tingnan sulat mo. Kasi pangit ang sulat ko. Saan na maganda. Pangit din eh. Sa akin puro capital letter. Walang maliit. Uppercase lahat. May message ba yan? Sulatan mo isa-isa? Magkamali ka pa ng pagbibigyan. Magkalabo-labo. Lalagay pa pangalan. Huwag nalagay pangalan para ano. Kasi baka mamali ka ng ano, bubuksan pa isa-isa yung sobre. Ayan na nga rin mostly yung mga pangregalo. Although may mga kulang pa yan. Hindi pa nabalot yung iba. Ready na. Sa anak ni Bo nga eh. Wala pa ako yung sa skateboard niya eh. Yung ano. Hindi pa nabili? Hindi, meron doon sa babae. Ayun, nakaraan bilhin natin. So yan na. 6 yung bibigay niya ron eh. Sa department lang naman la. Yan. Ayun o. Lamig. Tapos na. Natapos ko nang i-balot-balot yung mga ano, na portion na. Kinulang lang para sa kanila. Hindi sila tagi-tagisa lang. Alin? Yung crinkles. Gagawa naman kasi ko. Dadagdagan ko pa yun. Dapat next week pa yun kasi next week hanggang 24 pa sana kami. 23, 24. Kaso na minadali na namin yung trabaho. Pero buti nga kahapon, binanggit niya na sa akin na possible na hanggang Friday lang sila. Kasi kaninang umaga, nakagawa nga ako ng mixture na i-bake para bukas mabit-bit niya na. Kaya hinabol ko ngayon na matapos. Tinapos na. Para madala niya. Hindi, kami rin, tinapos na yung trabaho eh. Siyempre, masarap magpahinga. Magpahinga na lang. Sana all. Sa amin kasi wala eh. May OHS meeting nga kami. Yung mga housekeeping kasi walang pasok. Ng 25. Lahat sila wala. Tapos 24, ilan lang silang may pasok. Sabi niya, you guys all working 25? Sabi ko, yeah. Sabi ko, how about New Year? Yes. Sabi niya, I feel bad for you guys. Sabi ko, no. Sabi ko, sanay na kami kako dahil nga tagal na namin sa kitchen. Sabi ko, hindi naman gaya ng housekeeping na pwedeng hindi mo na kayo maglinis ng kwarto for a day. Pero ako, hindi namin sila pwedeng hindi pakainin. Baga, may kukunin na iba na pamilya nila pero the rest may iwan dun.
Siyempre, hindi naman pwedeng basta, sige, ito na lang, bigyan namin kayo ng pagkain, hindi kami May papasok. mga industry kasi sa, kahit naman sa Pilipinas, walang holiday, may pasok pa rin. Kaya kasaya na ako kasi Sa kahit naman nasa industry. Pinas, sanay na ako ng pasok ng Pasko. Kaya lang sa Pilipinas, may half day. Kumbaga, mag-open lang sa late o kaya late opening, gano'n. Late or early close. O early close, gano'n. Dito, okay lang din naman na may pasok kasi gaya nung sa lubong ng 24, 6 naman labas na. So, mga 6:30, andito na ako. Kahit pa paano, maaga-aga. Kaya nga hindi na lang ako nakapick up ng order. Kasi kung pick up ang order, pag uwi ko luto, mabilisan. Kahit naman kami na naalala ko nun, madali na pag pauwi na kasi wala naman sakyan na UB Express Lagi ng punuan Ganun talaga. Kainis Lahat nagrarasyon na umuwi. Hindi, tsaka pagdating ng December yan, yung rush sale, mga ganun. Yung mga last minute na bumibili ng mga paregalo, pamasko, traffic na. Pero ang ganda naman talaga ng sale sa Pilipinas. Pag sale talaga. Ganda Saka talaga. naabot ng late ang mall. Dito, wala. Pag lumabas ka ng late, hindi ka na makapunta ng mall. Sarado na. Pinaka na yun. Lalo na dun sa small town, dun sa Grand Prairie na, nung pumunta tayo, di ba, galing pa tayo small town. Di mga 2.5 hours, pagdating mo ron, madalian na yun. Kasi 6 o'clock, sarado na lahat Kailangan, alis kami ng 7 ng umaga or 6. Pagdating namin doon, breakfast lang, larga na. Gagawin na lahat. Tsaka dun, bukod sa malayo na, yung yung struggle mo sa pagdadrive ng nag-i-snow, ganyan. Ang lakas talaga ng snow. Kaya talagang good choice din nakalipat kami ng Calgary. Kahit pa paano. Yun na nga kumbaga, pasalamat na tayo talaga na nandito tayo sa Calgary, nandito tayo sa Canada. Pero ang dami pa rin nagrarally na nagpo-protesta na Lahat kasi, protesta na lahat nga Simpleng sumobra na sa sa freedom of speech dito Kaya nagkakaroon tayo ng mga kung ano-anong aberya dahil sa mga ganyan Lahat konting irarally nila. Parang kailangan ba sagutin lahat ng problema nung isang bansa yung problema ng iba. Tapos pinaglalaban pa ng mga iba Hindi na dapat. Yung gera dun sa kanilang bansa dito dadalhin. Oo nga, hindi naman makakatulong, hindi naman mapipigil ng Canada yun. Hindi naman Ultimo yung magsasara daw ng border ang US. Nagrarally sila dito sa may Canada. Ba't sila magrarally, di ba? Yung tariff daw, ganyan, tatas ni Trump, dapat Tapos daw. magkihigpit daw. Siguro, mostly sa kanila, tumatawid ng basta-basta, may pamilya ron, tapos walang papel, baka gusto tumawid. Kung maghihigpit nga naman. Pero ang pinakamagandang tanong nung nag-i-interview, sabi niya, pero mag-i-stay ka pa rin dito. Why do you still choose to stay in Canada? Dominion of Canada. Dominion of Canada. Kung worse ang Canada, maraming mga sablay sa gobyerno, bakit nananatili ka pa rin dito sa Canada? Ako nalaklaman, baba ng sahod. Ang mahal, kulang ang housing. Parang hindi na yun Kumbaga, malaking issue yun Dito mo piniling tumira. So, kailangan matuto kang mag-adjust talaga. Kung sa bansa nyo, hindi mo maramdaman yung tax dito. Maramdam mo talaga Pero yung mga facility naman na pwede mong gamitin or dahil kasi malaki yung tax na binabayaran mo, walang toll gate, walang di ba sa atin? Yung tigang toll gate, konting lang, toll gate. Toll gate. Kaya hindi rin kumbaga, magrarally para saan? Reklamo lang yung mga hindi dapat na i-reklamo kasi lahat naman halos lahat ng bansa dumadaan sa inflation. Hindi, tsaka yun na nga common sense sila. Bakit pangit nga yung bansa na to? Ba't ka mag-i-stay? Bakit ka pa nag-i-stay? Di, umuwi ka na lang. Kaya tanong sa kanya sa revenues nga, why do you choose to still stay in Dominion of Canada kung sa tingin mo na... Wala, hindi siya makasagot. Doon niya na-inend yung niya yung huling tanong niya rin sa mga nagrarally. Bakit nagrarally kayo, nagpo-protesta kayo kung ayaw nyo ng patakaran ng Canada o ayaw nyo ng mga ganito, ganyan dito? Bakit nag-i-stay pa kayo? May freedom naman kayong umalis. Wala Wala. May iba talaga ng ang mga tao
Yung common... Minsan nadadala ng bugso ng ano nila eh. Alam ba, Hindi, mga kasama na, wala, tara, dito tayo, ganyan. Dito, ganyan. Na nagpapadala sila na... Hindi mo nila isipin ng mabuti na ba yung mga maganda magiging ano nun. Anong tawag mo doon? Paano yung tamang term? Ano? Magandang outcome. Magkakaroon ba ng magandang outcome yung kung magrarally ka ng ganun. Meron pa ako na nagbabasa kagabi ng mga comment natin na mga luma eh. Bakit parang ang gulo nung ano nyo? Ganyan. Sabi ko ano mga sinasabi nyo. Parang mali yata eh. Sabi, Iba, parang out of yung comment niya is wala dun sa topic, content ng topic natin. Sa ibang, parang sa past na ilang bakit hindi, pa. bakit hindi na lang kayo gumaya sa ganito, kaila, ganyan, di ba, sabi niya. Gumaya kayo sa vlog style nila, vlogging ni, ganito, ganyan. Hindi na kami nag-reply doon. Dahil matagal na eh. Tagal na. May nag-reply sa kanya, ano sabi? Hindi ko alam, ikaw nag-ano eh. Medyo sabi niya, yung... Ikaw nagbabasa nung kagabi. Hindi sila yung what monkey sees, monkey do. Hindi raw kami ganun. Kaya iba raw yung pag-vlog namin, iba yung style. Iba kasi, kumbaga yung vlog ng iba, vlog nila yun, vlog namin. Ayun nga eh. So hindi naman po kay blinag nito, vlog din namin. May mga pagkakataon na nagkakapare-pareho lalo tungkol sa Canada. Kasi nandito tayo sa Canada. Pero nga, yun nga, pero hindi doon sa mga ibang vlogger yung sinasabi. Ang sinasabi namin, yung wag sanang makidaw yung mga ibang nagpo-protesta. Hindi, yung mga nagpo-protesta kanina nga eh. Dahil yung iba, hindi nila alam bakit sila nando doon. Ini-interview sila parang... Wala lang. Nakikisama lang. Nakikisaw-saw lang doon sa kung anong nangyayari. Same sa mga vlog. Oh, ganun. Iba't ibang vlog, mag-ano sila, komento ng out of topic naman, may mai-comment lang. Tapos parang hindi ka naman kilala or hindi naman talaga nanonood ng vlog mo regular, parang nakapanood lang nung ito. May nagsabi pa nga eh, magdasal kayo na sana hindi kayo mapauwi. Yung tungkol sa yung mga maraming papauwi. Pinagdadasal na nga tayo, ayaw mo pa nun. Pagdasal daw natin. Pagdasal. Pagdasal daw natin na hindi tayo mapauwi. Ibig sabihin, hindi siya nanonood, di ba? Kasi kung nanonood siya, alam niya na hindi naman tayo mapapauwi. Kung dumating man sa punto na ganun, yung mga uwi, kahit na ba citizen ka na rito, kung mapauwi ka, ganun talaga yung kapalaran mo, di ba? Pero which is napakalabo unless may gawin kang krimen, di ba? Hindi, krimen nga, hindi ka mapapauwi, diyan ka na, sa kulungan ka. Kaya hindi basta-basta. So, ayun lang naman. Naichika lang naman namin na lang ang araw today, busy. Siyempre, yung mga Christmas, rush natin. Hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan. Yung tipong akala mo ready ka na. May kulang, may nakalimutan ay, wala pa. May nakalimutan. So, ayan ngayon, nung nagbalot, may kulang pala. May kulang pala, ayan. Mayroon pagkakataon pa, ilang araw pa. Pero yun, mga baking. Kung mas marami nga lang akong time or mas malaki yung oven dito sa bahay, kaya nang mabilisan. Pero dahil nga limited yung space ko. Pero masarap talaga yung niya. Ube crinkles. Tsaka yung mga mo-order ng mga New Year tsaka Christmas. Pagpasensya, dami ko talaga natanggihan ngayon taon. Kasi talagang hindi ubra lalo pag may pasok ako. Tapos hindi niya na rin kaya dahil nga sumasok. Kumbaga, nakaka-take ako ng order pero hindi ko nakakayanin yung mga nakakaraang taon na Pasko na 3 table, puno yung 2 counter. Hindi ko rin ngayon naiisip ko, hindi ko rin paano ko na Nagluluto kami sa labas kahit winter na nagluluto sa loob. Kailangan niya magprito dahil gamit ko lahat dito. So, ang hirap, hindi na talaga kakayanin. Hindi, tsaka yung Plus may pasok ako, kaya hindi ko na rin yung price pa lang nung mga bilihin din. Sobrang mahal. Sobrang mahal na rin. Parang hindi na rin reasonable masyado. Kasi ang hirap naman magtaas din. Kapag nagtaas ka naman, syempre, wala na naman ang bibili. Tsaka karamihan doon sa mga ma-order sa amin, mga kakilala na rin. Kakilala na lang din. May pailan nila, lalo kung wala naman akong ginagawa. Pa isa-isa, pa 2 order. Okay lang, pero yung gaya dati, hindi ko na kaya yun. Tsaka late na rin. Iba na yung iba na yung ramdam ng pagod ng katawan ko. Mabilis na akong makaramdam ng sakit dahil nga konektado sa leg, sa ulo ko. Napaniginipan ko pa nga siya Diba nung nakarahan, yahap-yahap nga.
Ginawa siya. Ginawa kong, may kumot na kami. Binigay ko pa sa kanya to. Ewan ko, after nga kasi ng surgery, parang meron akong days na talaga nag-chill ako. Hindi naman ganun kalamig nun eh, no? Malamig din. Pero, alam mo naman ako, usually nga, di ba? Usually nga, naka-short lang ako lagi, di ba? Kinuha niya yung ano niya to. Tapos nilagyan niya ako ng una. Pinakpa niya ako na gano'n. Nakatulog kagad ako. Yung baga naging warm. Ganun talaga. Kagabi siya naman na ginawa. Ako naman ang ginawa kagabi. Iba talaga eh. Ay. Yun lang naman guys. Sana ready na rin kayo para sa Christmas. At saka enjoy natin ang holidays. Enjoy natin kahit na walang masyadong mamahali na regalo o maibili sa sarili. Ang importante yung kasama natin yung mga pamilya natin. Lalo pa nandito ka sa ibang bansa na kumbaga longing ka doon sa company ng mga pamilya mo. Pero ito kahit simple lang. Basta alam nyo masaya kayo, okay na yun. Tsaka yung mga healthy, lalo na healthy. Yung health talaga importante. Maging healthy lang, okay na. Wala ka nang mahihiling pa. Tama. So, ayun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.